Part 1. Napagkamala ng dalaga ng batang lalaki na mama nito, hindi humiwalay ang bata sa dalaga hanggang naisama siya sa bahay ng bata, hindi niya akalain na mayaman pala ito at ubod ng yaman ang daddy nito, hanggang sa ang dalaga doon na nakatira sa bahay ng bata dahil ayaw pumayag ng bata na umalis siya kaya ang magiging mommy na ng bata. Abangan po natin sa ating bagong kwento. Mama! Sigaw ng kung sino. Inilibot niya ang paningin at natagpuan niya ang isang batang tumatakbo papalapit sa direksyon niya habang may mga taong humahabol dito. Nakasuot ang bata ng cute na tuxedo. Nasa 2 o 3 taon pa lang ang bata, tansya niya. Mama-ani ng bata habang nakadipo ang kamay nito at tumatakbo patungo sa kanya. Ako, mama, halabay, wrong information ka ata. Mabilis na yamakap sa binti niya ang bata nang makalapit ito sa kanya. Mama, carry mo ako. Umiiyak na ito. Mama, natarante si Stella. Shucks. Palaboy na nga ako magiging nanay pa ako nang wala sa oras. Grabe namang parusa to, Lord. Ganun po ba ako kaganda para maging ganito ang life ko? Lumuhad si Stella para pantayan ng bata. Bay, hindi ako ang mama mo. Tambay lang ako dito. False alarm ka lang. The kid was actually cute. Medyo kulot ang buhok nito. Namumula din ang ilong at mga mata nito. Dahil siguro sa pag-iyak. Yamakap sa kanya ang bata sa kasiniksik nito ang mukha sa leeg niya habang umiiling. No, ikaw ang mama ni Ando, magsasalita pa sana si Stella nang makarinig siya ng pagkasa ng kung ano. Iniangat niya ang paningin at halos lumuwa ang mga mata niya dahil maraming baril ang nakatutok sa kanya. Mabilis niyang yinakap ang bata sa bisig niya at tumalikod ng bahagya, takot dahil baka maputukan iyon. Hindi siya takot kung matamaan niya ng bala, pero kawawa naman ang bata. Hoy, gago, may bata dito, sigaw niya sa 5 lalaki na nakatayo sa harap niya na may hawak na baril. Ibaba niyo yan, baka pumutok. Attempted murder yang ginagawa niyo. Sige, may mga CCTV dito, makukulong kayo. Humakbang ang isang lalaki. Nakatutok pa din ang baril sa kanya. Let go the young boss. Then you're good to go. Anito sa malamig na boses. Napaisip siya. Young boss. Ang batang to. Young boss. Tandang padamdam. Mayaman si Bagets. Swerte. Kidnap for ransom na tol, magkakapera na ako. No, hindi. I will not. You know gagol, bakit hindi ako makapag-English? Hindi ako dapat magpatalo. Nag-English siya kaya mag-e-English din ako. Bahala na kung wrong spelling wrong grammar, basta English. Me not giving your young boss. Yun. English yun. Binalingan ng lalaking Englishero ang iba pa na kasama nito. Take the young boss. Now. Lumapit naman ang 2 lalaki at sinubukan na kunin ang young boss daw kuno nila, pero mas lalong lumapit sa leeg niya ang bata. Kaya sumuko na ang 2 nagtakang kunin ang young boss nila. No. Mama. Nagsimula itong umiyak. I'll go with mama. Mama only. Tiningnan niya si Mr. Englishero. Ayaw sumama sa inyo. Baka naman hindi kayo kilala. Baka kayo yung nangunguha ng bata tapos binibenta nyo ang mga lamang loob. Tumunog ang cellphone ni Mr. Englishero. Sir, yes. He's safe. Copy that, sir. Binaba nito ang tawag sa kasinulyapan siya. Huminga ito ng malalim bago tiningnan ang mga alipores niya. Take the young boss sumulyap ulit sa kanya and the lady, ang mga alipores ni Satanas ay mabilis siyang pinasan. Pinagtulungan siyang buhatin. 2 ang nakahawak sa paa niya at 2 Norman ang nakahawak sa balikat niya. Hindi siya makagalaw ng maayos dahil karga niya din ang bata na nakadapa sa dibdib niya. Hoy! Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo si Mi. Protesta niya. Wala kayong makukuha sa akin. Hindi niyo mapapakinabangan ang lamang loob ko. Damage na ang atay ko. May sakit din ako sa puso, heartbroken kasi ako. Patuloy niyang sabi pero hindi lang nakinig si Mr. Englishero sa kanya. Hoy! Pogi! Makinig ka nga. Gusto niyang magpumiglas pero hindi niya magawa dahil karga niya ang bata. Mr. Englishero, humanda ka talaga sa kin. Uupakan talaga. May nagtakip sa bibig niya. Mama, you're noisy, inosenteng turan ng bata. Sakit tenga ni Ando. Umirap siya. Akala ko magiging swerte na ako. Mas minalas pa pala ako lalo ipinasok siya sa backseat ng kotse na pinagtaguan niya kanina.
Halatang mayaman ang may-ari dahil mabango ang loob. Umupo sa hita niya ang bata. Mama, sama ikaw, Ando, ha? Sa house lang ikaw ha? Ando ba pangalan mo? Tanong niya. Pangit naman, Andrew. It's his name. He just can't pronounce it properly. Inirapan ni Stella si Mr. Englishero. Saan niyo ba ako dadalhin? Ang gago hindi siya pinansin. Sira ata utak nito. Sumasagot kahit hindi naman tinatanong, pero kung tinanong mo hindi naman sisigot. Isinandal na lang ni Stella ang likod sa backrest upuan at agad naman yamakap si Andrew sa kanya at siniksik nito ang mukha sa leeg niya. Amoy pawis ako aniya sa bata. Mama, smell good. May patsansing pa si Bagets kaya hinayaan na lang ni Stella ang bata. Sinulyapan niya sa labas ng kotse. Mukhang siya pa ata ang magiging biktima ng kidnap for ransom. Hayop na buhay to. Mukhang nakidnap na nga magiging instant mommy pa. Dahil sa layo ng biyenahe nila, nakatulog si Stella habang nasa daan. Pati na din ang bata na kanina pa nakasiksik sa leeg niya. Nangangawit na siya dahil nakahilig siya buong biyahe. Kagagawan talaga ng tiyanak na dikit ng dikit sa kanya bakit siya nagka-stiff neck. Get out and don't do anything stupid if you don't want to blow your head off. Ani Mr. Englishero kaya napairap siya sa ere. Buksan mo ang pinto, do. Hindi ako makakababa dahil sa tiyanak sa young boss nyo. Tanga pala tong si Mr. Englishero, paano siya makakababa sa kotse kung may tuko na nakapulupot sa kanya? Huminga ng malalim si Mr. Englishero, mukhang napupuno na ito. Parang high blood yata. Unang lumabas ng kotse si Mr. Englishero saka pinagbuksan siya ng pinto. Now, get out. Be careful not to wake up the young boss. He'll throw tantrums. Bakit ba panay English ka dyan? Kita mo ng bobo yung tao. English ka pa ng English. Nakakahalata na siya. Parang may pinapatunayan ang Englishero na to. Pero as usual walang naging sagot ang Englisherong tipaklong. Pasalamat lang talaga si Mr. Englishero na gwapo siya kundi baka na uppercut na din siya ni Stella. Karga si Stella ang natutulog na si Andrew sa bisig niya. May kabigatan ito pero carry naman. Sumusunod lang ang dalaga sa Englisherong nasa unahan niya. Nakasunod din sa likuran niya ang kampa ni Satanas. Ramdam ni Stella na matalim na mga titig sa likuran niya. Pinagmamasdan siya na para bang may gagawin siya na hindi tama. Nililibot ni Stella ang paningin sa kabuuhan ng lugar. Hindi niya mapigilan ang mapang-angga sa lugar. Sobrang lawak at napakaganda, may isang buong garahe na nasa gilid ng pasilyo na puno ng mag-agarang kotse at mas malaki pa nga iyon kisa sa bahay ng tita niya. May garden sa kabilang banda ng pasilyo at may fountain ito sa gitna, halatang mayaman ang may-ari. Nakaawang lang ang labi ni Stella sa buong Dersayon at mas lalong umawang iyon nang tumambad sa kanya ang napakaganda at napakalaki na bahay. Gawa sa kahoy at glass ang buong bahay. It was a house full of sophistication, extravagance, and perfection. Yung tipong ikaw na mismo ang mahihiyang tumapak kahit sa sahig dahil sa karangyaan, bahay pa ba yan o mall? Stella blurted out, "Gago ang laki. Don't ask too much questions, just get in." Baritonong sabi ng Englishero. Isang beses lang naman ako nagtanong. Grabe maka don't ask too much questions, naman to, ginaya pa ni Stella ang pananalita ni Mr. Englishero. Para kang nasa menopausal stage. Ang songgit. Dari-diretso na pumasok si Stella sa bahay, karga pa rin ang tiyanak na mahimbing ang tulog. Gusto pa sanang kurutin ni Stella ang pisngi nito pero baka nga pasabugan ni Mr. Englishero ang ulo niya kaya wag na lang. Mukhang hindi pa naman yun nagbibiro. At kung mag-ara na ang labas ng bahay mas may igagara pa ang loob. Halos malaglag ang panga ni Stella nang makita niya ang loob. From the paintings that hangs from the walls, shiny furnitures, vases, chandeliers and appliances, all that screams luxury. Ito ang unang beses na makakita si Stella ng picture frame na ginto. Chandeliers na mas mahal pa sa buhay niya. Kahit mga vases, siguro siyang mga mahal iyon. Kung siguro nga'y mananakaw lang niya kahit isang vase lang ay pwede na siyang magtayo ng sariling negosyo. Mr. Englishero, tanong ko lang ha. Wala bang ibang mapaggastusan ang boss mo sa mga pera niya? Marami ba siyang pera? Walang hiyang tanong ni Stella habang pinagmamasdan ang kagandahan ng loob ng bahay. Hindi na umasa si Stella na sisigot si Mr. Englishero pero laking gulat niya nang magsalita ito.
Why you ask? Walang kabuhay-buhay na tanong nito. Are you going to swindle all boss money? Ale nagtanong lang swindle agad. Bulalas ni Stella. Hindi ko huhututan ng boss mo, no. Sobrang judgmental naman to. Wala naman tayo sa korte pero grabe makajud. Then, why you ask? Wala lang. May isu-suggest lang sana ako. Ani Stella. Suggest ko sana na ibigay na lang niya sa akin ang pera niya kung wala na siyang mapaggastusan na iba. Mukhang bored naman ang boss mo kaya kung ano-ano ang binibili. Pati pa talaga lamesa kailangan may ginto sa gilid. Lahat yata ng display nila ay gawa sa ginto kung hindi naman ay silver at ginawa pang decorations ang mga mamahalin na bato sa mga halaman. Grabe naman to. Talagang sinampal siya ng kahirapan. Huminga ng malalim si Mr. Englishero. Nonsense. Ani pa nito sa katinuro ang sofa na tiyak siyang nagkakahalaga ng limpak-limpak. Just sit there while we wait for the boss. Don't wander around, I'm warning you lady. Tumanggaw-tango si Stella saka dahan-dahan na umupo sa sofa. Shoota, kailangan niyang maging mahinhin ngayon. Parang lahat yata ng gamit sa loob ng bahay ay mas mahal pa sa buhay niya. Tiyak na goodbye earth talaga kapag may masira siya kahit na isa. Umalis si Mr. Englishero. Hindi alam ng dalaga kung saan yun pupunta. Ngayon, mag-isa na lang siya sa salas kaya malaya niyang sinipat bawat sulok ng bahay. Grabe talaga napakaganda. Kahit nga hawakan ng hagdanan ay makinang. Mas maningning pa sa panot na ulo ng boss na na-uppercut mula sa kanya. Kahit saan sulok tumingin si Stella hindi pa rin talaga siya makaget over. Nakaramdam ng pangangawit si Stella kaya isinandal niya ang likod sa sofa. Agad siyang nakahinga ng maluwag dahil sa lambot ng sofa. Hanggang ngayon mahimbing pa rin ang tulog ng bata sa bisig niya. Nakakaramdam na din ng antok si Stella dahil sa lamig na dala ng aircon. Hindi pa din bumabalik si Mr. Englishero. Hindi niya alam kung ano ang pangalan nito dahil hindi naman iyon nagpakilala. Basta-basta na lang siyang sinakay sa kotse ng sapilitan. Naghikab si Stella. Gusto niyang matulog kaya naman inayos niya muna ang bata. Pinahiga niya ang bata sa sofa at tumabi siya doon. Siyempre tinanggal niya muna ang nag-iisa niyang tsinelas sa paa bago humiga. Nagising naman ang bata dahil sa ginawa niyang kilos. Mama, nakapikit na tawag ng bata kay Stella. Siya, tinapik-tapik ni Stella ang hita ng bata. Tulog ka pa. Don't leave, Ando. Mama sambit ng bata kahit natulog ito. Dito lang po ikaw mama ko. Don't leave Ando, alone. Kahit na naiilang si Stella dahil sa paraan kung paano siya tawagin ng bata. Stella console the child, para din kasi itong nananaginip. Okay hindi na aalis si mama na pangiwila siya dahil sa huling salita na sinabi. Tulog ka na ulit. Nakahinga ng maluwag si Stella nang maramdaman niyang naging banayad ang paghinga ng bata. Stella softly brushed the kid's hair. Noong bata pa siya nakakatulog agad siya kapag hinahaplos ng kanyang nanay ang buhok niya. Kaya ganun din ang ginawa niya sa bata mukhang effective naman ang ginawa niya. Akmang ipipikit niya ang mata nang may narinig siyang tumikim mula sa likuran. Sinubukan na linggonan iyon ni Stella pero napa-array lang siya. Nakalimutan niyang may stiff neck pala siya. Muntik pa siyang maiyak, gusto sana kitang lingunin pero masakit ang leeg ko, saad na lang ni Stella. Hindi niya alam kung sino ang tumikim sa likuran niya pero alam niyang hindi si Mr. Englishero iyon dahil iba naman ang boses. Mamaya mo na lang ako kausapin, ha? Inaantok na kasi ako. At please, huwag kang maingay ha. Bye. And the man who cleared his throat, shockingly stared at the lady's back. He didn't expect that someone would say something like that at him. Nilinga ng lalaki ang tauhan na nakatayo sa gilid niya at nagtanong. Just where the hell did my son find this kind of woman, Kenzo? Phoebus asked and stared back at the woman who hugged his son so tightly. Hindi basta-basta lumalapit sa babae ang anak niya pero sa nakikita niya. It's something he should be vigilant. Investigate this woman. Find anything about her. Nagising si Stella na para bang may nanunood sa kanya. Kinapa niya ang katabi ngunit wala na doon ang bata. Dahan-dahan niyang minulat ay mata habang inuunat ang katawan. Una niyang naaninag si Mr. Englishero. Kinawean niya ito, Hi, Mr. Englishero. Wala na ang young boss mo sa tabi ko. Salita ni Stella sa pagitan ng paghikab niya.
Dahil antok pa siya isinabot niya ang kaliwang binti sa sandalan ng sofa at pinagkrus ang kamay sa ibabaw ng kanyang ulo. At pumikit ulit. Mamaya na lang niya kakausapin si Mr. Englishero, talagang inaantok pa siya. Ang sarap kasi sa likod ang sofa. Sobrang lambot at mabango pa dahil sa kakomportablehan na gawa pa niyang kamutin ang kanyang tiyan. Pero biglang natigil ang pagkakamot ng dalaga nang makarinig siya ng baritonong boses na nagsalita. Get up, woman. Akala ni Stella na nanaginip pa siya kaya dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at halos mapagto ang kanyang hininga nang tumambad sa kanyang ang 10 anghel na ubod ng tikas at gwapo na pinadala ng langit sa kanya na itaman siyang pinagmamasdan. Pero dali-dali siyang umupo nang makita niya ang isang anghel na karga ang tiyanak na dahilan ng kanyang stiff neck. Lihim na nagmura si Stella sa kanyang isipan. Foot angina. Muntik pang tumulo ang kanyang laway dahil ang pogi ng mga lalaking nasa harapan niya. Shocks! Bigla siyang na-conscious sa hitsura niya kaya pa-imple niyang inayos ang sarili. Good evening po, Mama Ani ng tiyanak saka bumaba sa pagkakaupo nito kanina sa hita ng isang anghel na pinakagwapo sa lahat at lumapit sa kanya. Kinuha ng tiyanak ang kamay niya at hinayla siya sa kung saan. Nagpahila lang naman si Stella. Alam niyang nakasunod lang ang mga naggagwapuhan na kalalakihan sa likuran nila. Walang may nagsasalita sa kanila pero grabe ang panginginig ng tuhod ni Stella. Palagay niya'y anumang oras ay may sasakmal sa kanya. Here mama, sit ka po. Pinaghila pa siya ng upuan ng bata. Sa kusina pala siya dinala. I'm hungry na po. Subuan mo ako mama, ha? Nilingan muna ni Stella ang 10 lalaki. Napalunok naman siya dahil sa seryosong mukha nila. Parang wala siyang choice kundi sundin ang gusto ng tiyanak na to umupo siya sa upuan na hinayla ni Andrew para sa kanya. At dali-daling umakyat sa hita niya ang bata nang makaupo siya. Alin dito ang gusto mong kainin? Tanong ni Stella sa bata. Sobrang dami kasi ang nakahanda sa mesa. Parang may fiesta. Isang tingin palang naglalaway na siya sa mga pagkain. Steak po mama and fish po. Favorite ko po ang fish, they're yummy, masayang sabi ni Andrew. Daddy sit na din po kayo, let's eat na po. Mama is already awake po. We can eat now. Hindi sumagot ang tinawag ng bata na daddy pero umupo naman ito sa pinakadulo ng lamesa na parang hari. Shoot the best. Hihimatayin ata siya dahil ang gagwapo ng nakapaligid sa kanya. As in, walang sayang sa kanila, parang siyang nasa heaven. Maingat ang lahat ng naging galaw ni Stella. Hindi siya pwedeng maging tanga dito. Kalansing lang ng kubyertos at ingay ni Andrew ang naririnig sa buong kusina. Matapos niyang sunubuan si Andrew ay siya naman ang sunod na kumain. Medyo naiilang pa nga si Stella dahil lahat ng mga ay nakatitig lang sa kanya. Silang tatlo lang ang kumain habang nakatayo lang sa gilid nila ang ibang lalaki na parang guard. Naimas, sa pelikula lang siya nakakakita ng ganun, Yung may mga alipores na nasa paligid lang at kapag itaas mo ang kamay ay automatic na may lalapit sa iyo. Pak! Nakakayaman. May good side naman pala ang pagkidnap sa akin. Put down my son and follow me, a deep baritone voice spoke behind Stella. No daddy. Si Andrew ang sumagot. I won't let you take my mama. Nagsimulang umiyak ang bata. Lahat naman ng lalaki ay nataranta. Siya, hindi naman siguro ako ipapashoot to kill ng daddy mo, Ando. Kaya tumahan ka na. Baka may itatanong lang ang daddy mo sa akin o kaya naman magpapatulong na alisin ang tinga sa ngipin niya. Pagpapakalma ni Stella sa bata. Diba? Kaya tahan na, okay. Umiling ang bata at sumiksik sa kanya. Andrew is my son's name. Not Ando, umirap si Stella. Gusto kong tawagin ang anak mo na Ando, kanya-kanyang originality lang yan. Huminga ng malalim ang lalaki at hinilot ang noo nito. Andrew go down first. I'll just talk to this woman, umangat ang tingin ng bata sa ama nito. You'll not take my mama away. No, I won't, sagot ng lalaki. Promise me, daddy, I promise. Okay, sabi ng bata. But just 1 minute, daddy. 1 minute is not enough, my son. I have to discuss something with her. 1 minute and 1 second po. Inusenteng ani ng bata. It's still not enough, the man paused. How about you go to you watch your favorite cartoon first? I'll talk to her just for a bit. How's that?
Andrew tilted his head like he's thinking, "Can't I just tag along, Daddy?" "Too much question, Andrew." Saad ng lalaki saka tumayo sa hapagkainan. "Kenzo, take Andrew away and tidy him up while you woman, follow me." Kahit patutol ang bata ay wala itong nagawa sa utos ng ama. Nakakatakot kasi ang boses nito. "Yes, boss," sagot ni Mr. Englishero. Parang na-left behind si Stella. Sumasakit ang ulo niya. Bakit naman lahat ng nakatira sa bahay na to ay mga spokening dollars? Lahat mga Englishero. Dumudugo ang ilong niya. Nasa private office na sina Stella at ang lalaki. Kagat lang ni Stella ang labi dahil baka may masabi pa siyang pagsisisihan niya. Mukhang seryoso kasi itong si Papang Pogi. "How did you meet my son? What's your intentions? How did you manage to lure my son? Are you going to kidnap my son like how others?" Hep, hep, hep. Pidgel ni Stella. Grabe makapagbintang to. Walang duda na boss nga ito ni Mr. Englishero, parehas silang judgmental. "Judge ka ba? Grabe maka-accused ha. Una sa lahat at hindi sa huli, ang anak mo po ang unang nakakita sa akin. At anong kidnap your son? Gago. Ako ang biktima dito. Ako ang nakidnap kahit hindi naman na ako kid. Super judgmental, pasalamat ka pogi ka. Tell me woman, do you know me?" The man stared at her intently. Like he's judging her to the core. "Bakit mo sa akin tinatanong yan? Hindi ba sinabi sa'yo ng mga magulang mo kung sino ka? Sana sila ang tinanong mo. Hindi ako. I'm asking you seriously." "Sinasagot din naman kita ng seryoso, ani Stella. Hanep din tong lalaki na to." Bam-antong hininga na naman ang lalaki. Malapit na yata mapagto ang PC ng pasensya nito. Mukhang punong-puno na. "Okay, I have a proposition to make," the man offered. "I don't know what's special with you that my son's like. You seem ordinary to me, though," the man said. "Stay here for 6 months. Make my son happy. Then, after that, you can live freely." Gusto sanang batukan ni Stella ang lalaki. Gagawa na nga lang ng preposition nil 8 pa siya. Masyadong matagal ang 6 months. "May sarili akong buhay. I'll pay you 1 million a month, I bet." Sureness. Pak na pak. Deal na yan, Tay. Hindi mo naman kaagad sinabi. Payag agad ni Stella. Gago. 1 million a month tapos 6 na buwan siyang titira sa malaking bahay tapos may mga gwapo pang kasama. Hindi na siya lugi. Magiging instant millionaire pa siya. Wala bang kontrata na pipirmahan? Baka magbago pa isip mo. Mahirap na. Mabuti na ang sigurado kesa nga. Malaki ang 6 million na makukuha niya kung sakali. Pwede niya nang mapaayos ang puntod ng tatay niya. Matutubos pa niya ang lupa na naisanla ng tatay noong college pa siya. "One more thing, if you harm my son in any way possible," matalim na tumitig sa kanya na animoy kakainin siya ng buhay. "Better hide yourself, cause I won't let you live without suffering what living in hell like." Matapos nilang magkapirmahan ng kontrata ay agad siyang sinalubong ni Mr. Englishero na ang pangalan pala ay Kenzo sa kanyang napakagarang silid. Nalaman din niyang Phoebus Altaroza pala ang pangalan ng lalaking gwapo na ama ni Andrew. Kaya pala gwapo at malaki ang katawan nito dahil banyaga si Poging masungit na panay ang English. Nahiga si Stella sa malapag na kama at tumitig sa kisame. Iniisip niya kung ano ang magagawa niya sa 6 million niyang kikitain na pera. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na magiging instant millionaire na siya dahil lang sa pagbabantay sa tiyanak na si Andrew. Nagpagulong-gulong si Stella sa queen-sized bed na kama. Nang magsawa siya ay tumalon-talon siya habang kumakanta ng milyonarya na ako ng paulit-ulit pero agad din iyon natigil nang may kumatok sa pintuan ng silid niya. Dali-daling niyang pinagbuksan kung sino mang Pancho Polato ang kumakatok. Baka mamaya si Yummy Phoebus pa ang kumatok ay mabigwasan siya kung hindi niya agad bubuksan. "Use this temporarily. We will buy your things first thing tomorrow. This will do just for tonight." Bungad agad ni Englisherong si Kenzo kay Stella. Wala man lang hi or hello. Direct to the point agad. "Thank you." Pero tulad ng dati hindi na ito sumagot at tumalikod at umalis. Sanggit-sanggit ng mga tao sa bahay na to. Lahat na nga spokening dollars, mga masusungit pa.
Inis na turan si Stella habang naglalakad patungong banyo pero agad napalitan ng tuwa at pagkamangha ang kanyang mukha. Shoota ang gara naman nito, men. Biglang buhay prinsesa agad ang peg ni Stella. Stained glass ang disenyo ng banyo. May malaking bathtub pa. Kasya nga 3 tao sa bathtub, Ang dami pang mga anak-anak na disenyo sa loob. May malaking salamin at lababo sa loob. Isa-isang pinakialaman ni Stella ang mga laman ng mini cabinet sa banyo. Pagkabukas agad ni Stella sa cabinet ay umalingasaw ang mabangong amoy. Lahat ay inamoy nyo. Shampoo, hair conditioner, sabon, bath bomb, bath salt, essential oils at kung ano-ano pa. Lakas makapulubi mga gamit dito. Bongga talaga. Asin na panluto lang ang alam ko. May asin din pala para sa pagligo. Parang tanga natura ni Stella sa sarili, blessing in disguise talaga si Manong Hulk na humabol sa kanya kanina. Kung hindi kasi si Stella hinabol kanina, malamang ay hindi siya mapapadpad sa hotel na yun at hindi niya makikilala ang cute na tiyanak. Matapos maligo ni Stella ay nagbihis siya. Masyadong maluwag ang damit na pantulog na binigay ni Mr. Englishero sa kanya. Parang panlalaki pa nga pero bago naman kasi nakalagay pa ito sa box. Pantulog lang naka-Gucci pa. Pero wala siyang suot na panloob dahil pajama lang naman ay binigay sa kanya. Buti na lang at sanay siya na matulog na walang panty kaya ayos lang. Fresco pa sa pakiramdam. Good night, itay ko. Malapit ko na pong matubos ang lupa natin. Kunting hinti na lang po. Ingat po kayo dyan. Mahal na mahal po kita. Matamis na sambit ng dalaga sa hangin. Pego, ipinikit ang mga mata. Gawain niya iyon bago matulog. Palaging niyang kinakausap ang yumaong ama. Maagang nagising si Stella. Hindi siya makatulog ng maayos dahil sa lambot ng kama niya. Akala niya magiging comfortable siya pero kabaliktaran ang nangyar. Banig lang ang hinihigan niya sa bahay ng tita niya dati kaya medyo na nabago ang likod ng dalaga. Matapos niyang magsipilyo at ayusin ang sarili ay bumaba siya. Nakapangalawang palapag kasi ang kwarto niya. Hindi pa din talaga siya makapaniwala hanggang ngayon na natatamasa ni Stella ang ganitong buhay. Definitely, one in a lifetime opportunity. Good morning, bati ni Stella sa 4 na lalaki na nasa kusina. Isa ang naka-apron at nagluluto at 2 lalaki ang nakaupo sa may hapagkainan at isang nakasandal sa lababo. Hanep din ang bahay na ito. Muntik pa siyang maligaw kanina. Buti na lang ay nakaamoy siya ng masarap na niluluto kaya nalaman niya kung nasaan ang kusina. Naghikab si Stella. Umupo siya saka ipiniling ang ulo sa lamesa at inunan ang kanyang siko. Go back to your room if you're still sleepy. This is a dining area, not your bed. Don't sleep here. Kung hindi lang antok si Stella ngayon. Baka nasapak niya na ang nagsalita. Alam niya kung sino agad yun kahit pa hindi niya nakita ang mukha. Ang aga-aga English ka na ng English dyan. Nakakapikon ka na, ha? Kahapon ka pa. Mataray na sabi si Stella sa kahinarap ang nagkakape na si Mr. Englishero. May maid's quarter or room ba kayo dito? Tanong ng dalaga. Tumaas ang kilay ni Kenzo aka Mr. Englishero, why you ask? Anito sabang sumisimsim ng kape. Doon ako matutulog bukas. Ayoko doon sa kwarto na binigay mo kagabi, why? Aren't you satisfied how massive that room is? Kung satisfied ako, edi sana hindi ako nagre-request sa'yo ngayon. Stella responded, sobrang lambot ng kama. Hindi ako makatulog. Hindi ako sanay, isn't that, the likes of women? Cozy and soft bed. Ani Mr. Englishero. Nagkamot ng kilay si Stella. Ang aga-aga pinapataas ang presyon ko ng Englishero na to. Nagtatanong lang ako kung may maid's quarter kayo dito kung saan-saan na tayo napunta. Sagutin mo na lang ang tanong ko para matapos na tayo dito. Wala kaming maid's quarter dito, miss. Sagot ng isang lalaki na nakaupo. Walang may naging kasambahay dito kaya walang maid's quarter. Kung yan ang tinatanong mo. Pumalakpak ng isang beses si Stella saka tinuro ang sumagot kanina at humarap kay Kenzo na nakasandal sa lababo, rinig mo yun, Mr. Englishero. Ganon dapat. Madali lang naman sagutin ang tanong ko. Dapat tularan mo itong si ano nga ulit pangalan mo. Bukod sa tiyanak na si Andrew, si Phoebus na masungit at si Kenzo na Englishero, ay hindi niya nakilala ang ibang nasa bahay. Zion, I'm Zion Vargas. Zion. Tumulad ka dito kay Zion.
Pagpapatuloy ni Stella, saka magpaturo ka din magtagalog. Dumudugo ilong ko sa inyo. Humalaklak si Zion, nice to meet you, Ms. Stella. Finally, may karamay na din akong nosebleed araw-araw. Nakangiting ani Zion. Muntik pang himatayan si Stella dahil sa lalim ng dimples ni Zion. Tangina, super pogi, nice to see you nice to meet you. At huwag mo na akong tawagin na miss, nagtutunog matanda ako. Magkaedad lang naman siguro tayo. Gage, kinikilig si Stella sa dimple nito. Parang na-crush at first sight tuloy siya kay Zion. Pure Filipino ka. Copy that, ani Zion, and yes, ako lang ang pure Filipino sa bahay na ta. That man right there. Turo ni Zion sa lalaking busy magluto. That's Coadobert, the personal chef. He's a French fries national. At ito tapik nito sa katabi, the hot driver, this is Cyrus Yap. Half Filipino and Chinese. Lastly, si Mr. Englishero, he's a Japanese national. Kenzo Takahashi. His boss Phoebus, right hand and bodyguard and consultant and personal maid and advisor and many more. Nakaawang lang ang labi ni Stella. Kaya naman pala ang gagwapo, mga banyaga din pala. Pero bakit naman napunta sila sa Pilipinas? Kaya naman pala mga spokening dollars sila. Foreigner pala. Salamat naman at may kadamay akong nosebleed dito, what's spokening dollars? Si Cyrus naman ang nagtanong ngayon, mukhang curious ito. English speaking, sagot ni Stella. Akmang sisigot pa sana si Cyrus nang makarinig sila ng malakas na sigaw mula sa pintuan ng kusina, "Good morning, Mama!" Sigaw ni Andrew at patakbong lumapit sa dalaga. Humalik sa pisngi ni Stella ang bata. "Good morning po, Mama ko," kahit naiilang, binati din pabalik ni Stella ang bata. Good morning, tumahimik ang buong kusina bago magtanong si Zion. "Pasok ka na sa trabaho, boss?" "Yeah," Phoebus answered with nonchalance. "Only Kenzo will come with me. The rest of you, stay here and better keep your eyes on that woman. Kapag may ginagawa na kalokohan ang babaeng yan, you know the drill. Just don't leave any traces." Pinagmasdan na lang ni Stella ang matipong likod ni Phoebus na umalis kasama si Kenzo. Menopause na bayang, boss niyo at ubod ng sanggit. Wala sa sariling tanong ni Stella bago makarinig ng pagkabasag ng baso. Phoebus was reading some of the files that Kenzo gave him. Ang resulta ng pagpapaimbestiga niya sa babaeng tinatawag ng kanyang anak na mama. Phoebus really doesn't know where did his son got that woman. Bukod sa ina niya, wala nang ibang babae ang lumalapit o gusto ni Andrew. His son was afraid of woman, kaya labis ang pagtataka ni Phoebus kung bakit madali para sa anak na magtiwala sa babaeng kakakita lang nito. Name, Stella Abaniego, age, 26 years old, gender, female, background, works at Finest Dinners as chef. Works at Sunshine Cafe as waiter during weekends. Part-time worker as sales lady at niche malls. Works as server at Eva's Eatery during night. Graduated in college taking up culinary arts with flying colors at Jack International University. And take up psychology only for 2 years. Only daughter of the late Chris Abaniego. No criminal records. No boyfriend since birth. In all fairness, Phoebus was a bit surprised at the woman's background. That woman graduated at one of the prestigious university as Magna C****. M. Laude, but why is she acting so dumb and pathetic? Tanong ni Ivo sa secretary niyang walang iba kundi si Kenzo the Englishero. And why the hell on earth she has a tons of jobs? May pinapakain pa siyang isang barangay. She has debts to pay, boss. Sagot ni Kenzo. Napaangat ng ulo si Ivo's mula sa papel na binabasa. Her own debts. Tanong ng binata. No, her auntie's debts. Sister of the woman's father. Oh, akala pa naman ni Ivo's ay utang ng dalaga ang binabayaran nito. If that's the case, kailangan niyang palayuan ang anak sa babaeng yun. Baka turuan pa ang anak niyang mangutang. Mahirap na. Magkano ang kailangan bayaran ng babaeng yun? Almost, $500,000, boss. Tumango si Phoebus at binalik ulit ang atensyon sa papel na binabasa kanina. Bayaran mo lahat ng utang nila. And don't tell anyone about it. Especially on that woman.
Medyo nagulat pa si Kenzo dahil sa sinabi ng kanyang boss pero hindi niya pinahalata. Kilala niya ang boss niya. Hindi ito basta-basta naglalabas ng pera sa walang kwentang bagay. Kaya nakakapanibago ang naging desisyon nito ngayon. Yes, boss. Tanging nasabi na lang ni Kenzo at hindi na nagtanong pa. Si Phoebus naman ay nakahinga ng maluwag dahil walang naging pagtutol si Kenzo sa ginawa niyang desisyon. This is not him, for Pete's sake. Kailanman hindi siya gumastos ng ganun kalaking halaga para sa walang kwentang bagay. Phoebus may like buying lavish things but paying someone's debts. He never does that in his entire life. Just this moment. For the first time. Habang palihim naman na kinakastigo ni Phoebus ang sarili dahil sa padalos-dalos na desisyon, ang si Stella naman at ang batang si Andrew ay parehong binagsak ang katawan sa sofa. Parehas na pawisan ang dalawa dahil sa kakalaro. Matapos nilang maglaro ng tagu-taguan ay naglaro ulit silang dalawa ng habulan. Walang katapusan na laro. Ito na siguro ang pinaka-nakakapagod na trabaho ni Stella sa lahat ng naging trabaho niya. Time purse muna, time purse. Hinihingal na sabi ni Stella. Nakakapagod kang kalaro. Parang naka-energy drink ka. Ang hyper mo. Cute naman na tumawa ang bata. You're weak po, mama. Sinong hindi mapapagod kung katulad mo na kiti-kiti ang kalaro? Wala kang kapaguran. Mula nang dumating sila kanina galing mall, ngayon lang sila natigil sa paglalaro. Namili kasi sila ng mga gamit ng dalaga. Pero parang isang batalyon sila kanina sa sobrang dami. Mga bodyguards daw yun sabi ni Zion. Have your snacks first, sabi ni Koa. Ang personal chef nila. May bitbit itong food tray maraming laman. Minsan nagtataka na lang si Stella kung bakit lahat ng nakatira sa malamansyon na bahay ay lalaki. Siguro mga allergic sila. Palaisipan pa din sa kanya iyon. Tapos halos lahat ng trabaho ay may naka-assign na tao. Iba ang tagaluto, ang driver, ang tagalaba, tagabantay sa Andrew, at lahat pa sila lalaki. What did you make po, Uncle Koa? Muffins, macarons, graham balls and apple juice, young boss. Magalang at formal na tugon ni Koa sa tanong ng bata. Parang pinagbagsakan naman ng langit at lupa ang mukha ni Andrew nang marinig iyon. Laglag ang balikat nito nang lumapit sa dalaga. I don't like it po, mama. Ayoko po sa snacks, mama ko. Ang sarap-sarap ng mga snacks mo, tapos ayaw mo lang. Gulat na tanong ni Stella. Swerte ng bata na to. Minsan lang siya makakain ng mga ganun pero inayawan lang ng bata. Hanep talaga. No po, mama. I ate muffins and macarons and graham ball yesterday po. I want another snacks po, mama. Sagot ng bata habang nakalabi pa ito. Mahina pang natawa si Stella dahil mas lalong naging cute ang tiyanak dahil sa paglabi nito. Kinulong ng dalaga ang mukha ng bata gamit ang mga palad nito. Okay, anong gusto mo na snacks? Gagawa ako. Suhestyon ni Stella. Nami-miss niyang magluto. Parang nanghihina ang katawan niya kapag hindi siya nakakahawak ng sandok. Andrew's eyes beam in happiness. Gagawan mo po si Ando ng snacks po, mama. Stella nodded and smiled. Opo, ano ang gusto mo? Para magawa na kita. Anything po. Ani ng bata sa katumalon-talon at nauna nang pumasok sa kusina nila habang sumisigaw, Mama will aid snacks for baby Ando. Yehey, 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 guess, I should just keep these snacks for now. Ani ko habang nakatin sa direksyon ng batang masayang patalon-talon. Huwag pa ulit-ulit ang ihahain sa bata na pagkain para hindi ka agad magsawa. Ani Stella sa katumayo at tinungo ang kusina. Nakasunod naman sa kanya si Koa na nakabusangot. Ano po ang i-cook mo, mama? Tanong ni Andrew at titig na titig sa ginagawa niya. Nakakain ka na ng turon at banan aqua. Busy si Stella sa pagtanggal ng balat ng saving na saba. Banan aqua at turon ang gagawin niya sakto naman at magsaging na saba silang binili. What's that po? Is that yummy po, mama ko? Inosenteng tanong ng bata. Yes, super yummy. Masayang sagot ni Stella. Ito ang mahilig lutuin ng itay ko kapag umuwi ako galing paaralan dati. Dati, noong buhay pa ang ama ni Stella ay bonding session nila ang pagluluto. At banan ako sa katuro ng mahilig nilang lutuin ng ama. Bigla tuloy na miss no Stella ang ama. Kunting tiis na lang itay, mapapaayos ko na din po ang puntod nyo.
Matutubos ko pa ang lupa nyo. Hintayin kiyo lang po ako. Are you sure you know how to cook? Parang hindi mapakali na tanong ni Koa. Kanina pa nito sinisipat pa isa-isa ang saging na binalatan niya. Is it really safe to eat? Hi, nako, Mr. Cook. Umupo ka na lang dun katabi ni Ando. Ako nahihirapan kakatingin sa iyo, para kang may bulate sa puwet. Hindi mapigilan na mapairap sa ere si Stella. Alam ko ang ginagawa ko at safe ito kainin. Napaka-owa mo talaga. Boss Phoebus has very strict foods for young boss. We follow what young boss, nutritionist said. Kailangan healthy food at organic lahat ang kinakain ni Andrew. It's Boss Phoebus rules. Kabado malala si Koa. Relax ka lang dyan, Koa. Antag ni Stella. Healthy at organic naman to. No, preservatives. Nagsasalita pa si Koa pero tumalikod na si Stella at nagsimulang magluto. Hindi na pinakinggan pa ng dalaga ang mga pangaral ni Mr. Cook at ginawa niya ang gusto. Napaka-owa naman ni Phoebus na yun. Lahat pinagbabawal. Sobrang istrikto. Ilang minuto pa at nahanggo na ni Stella ang unang batch ng Banan Aqua na gawa niya. Banan Aqua is ready to go. Sigaw ni Stella at inihain ang golden Banan Aqua niya. May Banan Aqua. Sigaw ng kung sino mula sa labas ng kusina. Sino ang may Banan Aqua? Pahingi ako. Nagkukumahog na sabi ni Zion. You know what's this, Zion? Turo ni Koa sa niluto ni MS Stella. Naglalaway siya dahil mukhang masarap iyon pero ayaw niya. Ma-pride siya, ako ka ba, bro? Malarnang. Favorite ko to. Ani Zion saka kumuha ng turon. Ang tagal ko nang hindi nakakakain nito ang sarap. Sa tahuli talaga itong si Zion. Huwag mong ubusan si Ando, Mr. Patay Gothorn. Ginawa ko yan para sa bata, hindi para sa iyo, sabi pa ni Stella habang hinihipan ang Banan Aqua ni Chonak. Kumuha ka na din, Mr. Cook, masarap yan at organic. Ayaw pa sana si Koa pero talagang natatakam siya, at isang kagat pa lang, what the hell? This is good.